So, good evening po sa ating lahat and sa mga kapatiran po natin or kapatid natin na nanonood sa Facebook via live stream po. Ayan, so a blessed Wednesday po sa ating lahat and oras na naman po upang tayong lahat ay magpuri naman sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Pero before po natin gawin yon, tayo pong lahat ay tumayo and awitan po natin ang Panginoon. Ayan, so awitin po natin ang kantang Pusong Dalisay and patuloy po tayong humingi ng dalisay na puso sa ating Panginoon. Nang sa gayon, everyday, tama yung motive natin sa lahat ng mga ginagawa natin. Pusong dalisay ang aking nais, dalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, dalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, dalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, dalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Ang handog po ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay papuri at pangsamba sa banal mong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Lord, tunay nga po na ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng mga ito, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, we continue na humingi ng kapatawaran, Panginoon,
sa lahat po ng mga nasabi, naisip, at nagawa po naming kasalanan, Panginoon. Forgive us, O Lord God, sa lahat-lahat, Panginoon, ng nagawa po naming kasalanan. And kayong patuloy, Panginoon, na maglinis sa amin, Panginoon. Continue na kayo ang siyang magtanggal, O Lord God, ng mga hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Sa puso namin, sa isipan namin, at sa amin po, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, patuloy kaming maging karapat-dapat at maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, we thank you sa kapatawaran po ninyo. We thank you for your forgiveness, O God. We thank you for your mercy, for your grace sa bawat isa po sa amin, Panginoon. And we thank you rin po for this very moment na ipinagkalab niyo po sa bawat isa upang mag-gather po kami ng sa gayon, O Lord God. Sama-sama po kaming makinig ng iyong salita as well as, O Lord God, mag-pray, Panginoon, ng sama-sama, Panginoon. Lord, continue to use us mightily, Panginoon. Especially, Panginoon, sa mga magagamit ngayong oras na ito, Lord God, sa lingkod mo, Lord God, na magpapahayag na iyong salita. Continue, Lord God, to give him the knowledge and wisdom and understanding. Nang sa gayon, Lord God, hindi siya o yung kamalian niya yung makita namin, bagkos kung gaano ka-great yung mga salita mo, Lord God, kung gaano ka-powerful ang mga salita mo na siyang aming tatanggapin, O Lord God, ng buong puso, Panginoon. Gayon din po sa bawat isa sa amin, give us a heart din, O Lord God, na readyng tanggapin, Panginoon, ang bawat salita na aming maririnig, and tenga, O Lord God, na talagang makikinig sa iyong mga salita, Panginoon. And kayo na rin pong patuloy, O Lord God, na kumilos, O Lord God, sa aming ding pagpipray mamaya, Panginoon. Kayo ang siyang patuloy na kumilos at manguna sa buhay po ng bawat isa sa amin. And ayun, Lord, kayo na pong siyang patuloy na madadakil at mawalhati. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng kadakilaan at kalwalatian ay sa iyo lamang namin ibibigay at ibinibigay, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so tinatawagan ko na po ang mag-share ng salita ng Panginoon, si Pastor Ryan J. Ayan, praise the Lord. Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. At sa pagkakataon na ito, bago tayo pumunta sa ating pananalangin, ay dadako muna tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Open your Bible in the book of 1 Corinthians, chapter 9, verse 24. Pababa. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Ito pang pagkasabi, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay, upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, pinahirapan ako ng aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon. Dito po makita po natin si Apostle Paul ang nagsulat nito. Ano nga ba yung tinatalakay ni Apostle Paul dito? Sa unang mga verses, mga kapatid, in verse 1, sa kwento nito, ay makita natin na sinasabi ng Apostle Paul na may mga tao na hindi naniniwala sa kanya na siya ay apostol. At meron ding mga naniniwala sa kanya na isa siyang apostol. At
dito tinatalakay dito na kailangan yung sinasabi ni Apostle Paul dito na siya yung pangangaral niya ng magandang balita. At sinasabi niya dito na kailangan din niya yung suporta na ibibigay ng mga miyembro. At makita natin dito na sinasabi niya din dito sa mga babang talata na sinasabi niya na ang kanyang buhay ay itinuring nakisama siya sa mga hintil at nakisama siya sa mga Hudyo. At sinabi din niya na nakisama din ako sa mga mahihirap at naging mahirap din ako, sabi ng Apostle Paul, dahil sa pangangaral niya ng magandang balita. Pangangaral niya ng salita ng ating Panginoong Diyos. At dito makita natin na sinasabi ng Apostle Paul dito in verse 24 na sinasabi niya na inihantulad niya ang buhay Kristiyano niya sa isang runner, sa isang mananakbo. At dito nabasa natin na si Apostle Paul sinabi niya dito na mayroong gantimpala sa mga mananalo at habang sila'y nag-ensayo ay meron silang disiplina na sinasabi ng Apostle Paul. Dito natin kukunin yung pag-aaralan natin ngayong gabi na pinamangatang the Christian race of our life. Dahil tayo po, ang isang mananampalataya ay tumatakbo siya patungo sa ating Panginoon dito sa lupa. At makita natin na tayo pong mga mananampalataya, unang requirements para pasok ka sa isang paligsahan. Di ba? May mga requirements bago ka pumasok sa isang paligsahan. Ganon din tayo sa ating paligsahan natin, sa pagtakbo natin bilang isang mananampalataya, ay andun yung kailangan na tayo ay Kristiyano muna. Yung tinanggap muna natin si Kristo sa ating mga buhay. Yun yung requirements para makapagtakbo tayo sa buhay Kristiyano natin. Alam ko bawat isa sa atin, sa mga nanonood, bawat na nandito, simula nung tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay, ay nag-start na tayong tumakbo patungo sa ating kaligtasan, patungo sa upang makamit natin yung gantimpala na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. At habang tumatakbo tayo mga kapatid, lagi natin napapakinggan na simula naging Kristiyano tayo ay may mga pagsubok na siyang ating kinakaharap. Mayroon tayong mga problemang kakaharapin. At simula naging Kristiyano tayo, mananampalataya tayo, ay prone na tayo sa mga pagsubok na siyang ginagawa sa atin ng kaaway. Sa ating pagtakbo mga kapatid, merong mga spectator tayong nag-expect sa atin. Una po, si Satan. Na sa ating pagtakbo, gusto niya, in-expect niya na tayo ay matumba. In-expect niya na tayo ay madapa. In-expect niya na hindi tayo magpatuloy sa ating pagtakbo sa ating Panginoon. At si Jesus ay in-expect niya na magpatuloy tayo kapag tayo po ay tumatakbo, habang tayo nagtitiis sa hirap, habang tayo ay napapagod, ay nagpapatuloy pa rin tayo sa ating pagtakbo sa ating Panginoon. At makita natin dito mga kapatid na sinabi din dito sa talata natin na dapat merong disiplina. Disiplina sa sarili. Sa ating pagtakbo bilang isang mananampalataya, dapat andon din sa atin yung disiplina sa ating mga buhay Kristiyano. Yung mga bagay na gusto na dapat nating gawin upang ma-maintain natin yung pagtakbo natin. Andon yung pagtitiis natin, andon yung self-control natin, andoon yung pag-iwas natin sa mga bagay na hindi dapat na gawin natin bilang isang mananampalataya upang hindi tayo tumigil sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi nga po, andito pa lang tayo sa mundo ito, ay tumatakbo pa rin tayo, andon pa rin nagpapatuloy pa rin tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At sa ating pagtakbo, merong mga bagay na siyang ating kakaharapin. Meron tayong mga pagsubok na siyang kakaharapin. Meron tayong mga bagay na mararanasan
sa ating pagtakbo. Kagaya ng labang ni Job. Alam naman natin yung ginawa ni Satan sa kanya, na nakita niya si Job na tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Nakita ni Satan na si Job ay tapat sa ating Panginoong Diyos. Kaya sinabi niya, "Oh Yahweh, Panginoon, nakita mo itong anak mong si Job? Naglilingkod lamang siya dahil pinagpapala mo siya." Yun ang sabi ni Satan. Pero anong sabi ni Yahweh sa kanya? "O sige, subukin mo siya. Huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay." Pero nakita natin yung katapatan pa rin ni Job, na sinubok siya ni Satan. Marami nangyari sa kanyang buhay. Namatay ang kanyang mga anak, nawalang kanyang ari-arian, nagkaroon siya ng sakit, iniwan siya ng kanyang kaibigan, iniwan siya ng kanyang asawa. Makita po natin yung paghihirap ni Job, pero hindi siya tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon, bagkus nagpatuloy pa rin siya na kahit anumang problema ang kanyang kinaharap, anuman yung mga pagsubok ng kanyang kinaharap, ay still siya pa rin ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi siya nagreklamo. Hindi nagreklamo si Job kahit nagkaroon ang kanyang naranasan. Anong kanyang sinabi? "Hubad-hubad akong ipinanganak, hubad-hubad din akong mamamatay. Sa Diyos nang galing, sa Diyos din babalik." At makita po natin dito, si Job ay nag-isang halimbawa sa atin na sa kanyang pagsubok, sa kanyang pagtakbo bilang isang lingkod ng ating Panginoon, ay nakita po natin yung pagpapala sa kanya. Na in spite sa ganong nangyari sa kanya, naging tapat siya sa ating Panginoon, at yung bagay na wala sa kanya ay bumalik, mas doble pa yung blessing na natanggap po niya. Kaya nga po, makita po natin na bilang isang mananampalataya, tumatakbo tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, at kailangan, sinabi niya dito sa ating talata, dapat meron tayong disiplina upang makipit natin yung gantimpalang makuha po natin. Sinabi niya dito sa mundong ito, yung gantimpala ay panandalian lamang, yung mga trophies, yung mga runner, mga trophies, na yung mga gold medal, silver medal, di ba? Pera, yung natatanggap nila, yun yung mga panandaliang reward, prize nila. Pero ang sinasabi na Apostle Paul dito, yung pagtakbo natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, ay sinasabi niya dito yung ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. No. Tumatakbo tayo para mag-gain natin, makuha natin yung prize na ating gustong kamtin. Kaya nga po ito yung papatatag sa atin, ito yung nagsasabi na magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon para makuha natin yung prize, para makuha natin yung gusto nating makamtan na premyo na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi nga, sa ating pagtakbo merong hangganan. Hindi naman yung tumatakbo lang tayo na walang hangganan. Merong finish line talaga yan. Yung finish line na hinahangad natin. Una po yung kamatayan natin, di ba? Para makamit natin, makakarating tayo sa finish line. At pangalawa, kung hindi man natin makuha yung kamatayan natin, yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo para makuha natin yung reward pag tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod. Paano naman kapag hindi nagpatuloy? Alam naman natin yung mga hindi nagpapatuloy sa paglilingkod ay hindi nila makukuha yung prize na nakahanda sa kanila sa pagtatapos ng kanilang takbuhin. At dito makita natin na tumatakbo ako sabi niya dito, sinabi na Apostle Paul, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Tumatakbo sa Apostle Paul dahil alam niya na mayroong reward na naghihintay. Ganon din tayo. Alam natin na may reward na naghihintay sa ating pagtakbo sa ating Panginoon. Normal na magkaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay. Normal na dumaras tayo sa mga negatibong sitwasyon sa pangyari sa ating mga buhay. Huwag tayong magreklamo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Madapa man tayo, masugatan man tayo, masaktan man tayo, still tumayo po tayo. Tumakbo pa rin po tayo. Dahil alam natin na merong nag-aalalay sa atin na nagsasabi, kaya mo yan, tutulungan kita. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Na siyang tinitingnan natin na ito binibigay sa atin na ito yung reward mo pag natapos mo yung takbuhin mo. Kaya nga sa atin,
Bilang isang mananampalataya, hindi ko nahabaan. Dapat patuloy pa rin tayong tumakbo sa ating takbuhin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mapagod man tayo, mataba man tayo, masaktan man tayo dahil sa mga pagsubok, sa mga pangyari sa ating mga buhay, huwag tayong ma-discourage. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil alam natin yung gantimpalang naghihintay sa atin. Kasi nga po kapag hindi tayo nagpatuloy, hindi tayo nanatili sa takbuhin, umalis tayo sa takbuhin, expect natin na hindi natin matatanggap yung reward na naghihintay sa atin. Magtiis po tayo at dapat meron tayong disiplina sa ating sarili. Disiplina sa ating takbuhin ay andoon yung self-control natin sa mga bagay na nangyari sa ating mga buhay. Yung disiplinado tayo na tayo po ay dapat malusog sa takbuhin. Anong ibig sabihin nito? Kapag hindi ka kumakain, anya kang tipig sa mga tumaray. Manghihina ka. Kung hindi ka magpapahinga, diretso lang ataray, diretso lang takbo, wala din. Di ba? Anong ibig sabihin nito? Kailangan yung pananalangin natin, kailangan yung pagbabasa natin ng Biblia para mapakain natin yung spiritual na buhay natin, makapagpatuloy tayo sa pagtakbo natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po ngayong gabi, tingnan po natin. Tingnan natin yung ating sarili, dapat andun yung pananatili natin sa pagtakbo natin sa ating Panginoon. Naumpisahan mo ng tumakbo, naumpisahan mo ng maglingkod, ipagpatuloy mo na. Magpatuloy ka na. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat no retreat, no surrender. Yun ang lagi nating pakatandaan. Sinabi natin nung nag-start tayong maglingkod sa ating Panginoon. Sinabi natin nung una na simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, let the battle begin. At habang tayo ay tumatakbo, dumaranas ng mga iba't ibang mga pagsubok, dumaranas ng mga negatibong sitwasyon sa pangyari sa ating mga buhay, dapat sabihin natin, I will never give up. Hindi ako susuko dahil may gantimpalang naghihintay sa akin. At kapag natapos natin ang ating takbuhin, masasabi natin, mission accomplished. Natapos ko ang aking takbuhin. At sasabihin ng ating Panginoon, pagdating natin sa kanyang kaharian, welcome, my good and faithful servant. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sinabi ko nga nung last Wednesday, huwag kang tumingin dyan sa paligid mo dahil ma-stress ka lang, ma-depress ka lang. Just look up and you will be blessed. Itingin natin sa finish line yung mata natin. Itingin natin yung mata natin sa ating Panginoong Hesus, the author and the finisher of our faith. Nawa po, ngayong gabi, kung nanghina man tayo sa ating paglilingkod, nanghina man tayo sa ating pananampalataya, lagi natin pakatandaan, mayroong naghihintay na reward sa atin. Kailangan natin magpatuloy. Kailangan nating tumakbo. Kailangan natin tapusin ang naumpisan po natin. Sinabi natin nung una, let the battle begin. Ngayong tumatakbo tayo, I will never give up. At pag natapos natin ang takbuhin natin, mission accomplished. Natapos natin yung mission natin sa mundong ito. Ngayong gabi, ang gawin po natin, manalangin po tayo. Manalangin tayo sa ating Panginoon na tulungan pa tayo sa ating pagtakbo. Palakasin pa tayo sa ating pagtakbo. Paglingin tayo sa ating mga nararanasan. Tulungan tayo sa mga sitwasyon na ating kinakaharap. Dahil sa ating pagtakbo, andyan lagi nakaalalay ang ating Panginoon. Inihintay niya yung paghingi natin ng tulong sa Kanya. At ngayong gabi, pupunta po tayo sa ating Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon, upang manalangin at humingi ng tulong sa ating pagtakbo.
Yun po yung kailangan po natin habang tumatakbo tayo sa paglilingkod sa Kanya. Panalangin at ang Kanyang banal na salita para makapagpatuloy po tayo. Kapag wala yung mga bagay na ito, hindi tayo makapagpapatuloy. Manghihina tayo, manglulupay-pay tayo. At ang kakahinaan nito ay mawawala tayo sa takbuhin. Hindi tayo magpapatuloy. Kaya napaka-importante po sa atin, sa ating takbuhin, sa ating pananampalataya, yung pananalangin po natin. Kaya dapat hindi mawala sa atin yung pananalangin. Hindi mawala sa atin yung salita ng ating Panginoon upang malakas po tayo na tumakbo at maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Ngayong gabi, dadako po tayo sa ating panalangin at sama-sama tayong dudulog sa harapan ng ating Panginoon. Sabihin natin yung mga gusto natin sabihin sa ating Panginoon. Hingiin natin yung gusto nating hingin sa ating Panginoon dahil walang bagay na mahirap sa Kanya at walang imposible sa Kanya. Kayang-kaya niya gawin lahat. Ngayong gabi, pupunta po tayo sa lugar kung saan po tayo mananalangin.
Praise the Lord. Sa pagkakataon na ito, dadako po tayo sa ating mga prayer requests. Sino po yung mga may prayer request ngayong gabi at sabay-sabay nating idulog sa harapan ng ating Panginoon. Kapsat? Nyati, panante. Ayan, healing kay Brother Vincent. Rosabelia, healing. Sister Noemi. Sinante? Si Tyrone, Brother Vincent, si Sister Noemi, Sister Rosabelia, si Brother Noel, healing din. Sino pa po? Healing. Healing kay Sister Dalisay. Yan, pag-pray po natin si Brother Eranyo J dahil narating na naman niya isang taon ng kanyang buhay ngayon at sa kanyang pag-i-exam bukas, knowledge and wisdom. Meron pa po ba? Ayan, kung wala na, ibigay muna po na natin ang ating handog, ating pasasalamat sa ating Panginoon. At pagkatapos niya, dadako po tayo sa ating panalangin. At awitin natin, tayo ay magbigay at bigay po natin ito ng buong puso sa ating Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa dakila, sa oras pong ito, Panginoon, kami patuloy na dumudulog sa iyong banal na trono. Patuloy, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na siyang nag-remind sa amin. Bilang isang mananampalataya, Panginoon, ay tumatakbo kami patungo sa iyo, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na sa aming pagtakbo, may mga pagsubok kaming kakaharapin. May mga atake sa amin ng kaaway, Panginoong Diyos. Pero alam po namin na sa aming pagtakbo, Panginoon, andyan ka lagi na siyang sumasama sa amin. Andyan ka lagi na siyang tumutulong sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa aming pagtakbo, Panginoon, ay merong gantimpalang naghihintay, Panginoon, na bibigay mo sa amin, Panginoong Diyos, bilang iyong mga anak. Patuloy, Panginoon, na tulungan mo po kami sa aming takbuhin. Patuloy kaming palakasin, Panginoong Diyos, sa aming pananampalataya. Patuloy, Panginoon, na patibayin mo po ito, Panginoong Diyos. At tulungan mo po kami upang magampanan po namin yung tungkulin po namin bilang inaglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoong Diyos, ni-remind mo po sa bawat isa sa amin na napakahalaga po ang pagbabasa ng iyong mga salita. Ang iyong mga salita na nababasa po namin at siya napapakinggan po namin, Panginoon. Napakahalaga po ang pananalangin namin sa iyo, Panginoon. Patuloy mong i-remind sa amin ito, Panginoong Diyos, upang magawa po namin ito sa pang-araw-araw namin pumuhay upang may lakas po kaming tumakbo patungo sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy mong pagre-remind po sa bawat isa sa amin ngayong gabi. Patuloy, Panginoong Diyos, na i-bless mo po ang aming pananampalataya at ang aming buhay Kristiyano, Panginoon. Sa gabing ito, itinataas po namin ang mga nangangailangan ng kagalingan, Panginoong Diyos. Si Brother Noel, Panginoon. Si Sister Rosabelia, Panginoon. Si Sister Noemi, Sister Dalisay, Panginoong Diyos. Kay Vincent, Panginoong Diyos. Kay Tyrone, Panginoon. O sino pa, Panginoong Diyos, na miyembro po ng iglesyang ito. Miyembro po ng aming pamilya o ang aming mga kaibigan, Panginoon, na may karamdaman. Lahat po sila, Panginoong Diyos, ay tinatas po namin sa iyong harapan. Alam po namin, Panginoong Diyos, na walang bagay na mahirap sa iyo at walang imposible sa iyo, Panginoon, na kaya mong pagalingin ang kanilang karamdaman sa oras pong ito, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon, na hipuin mo po sila na yung mapagpalang kamay, Panginoon. Patuloy paranas ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Jesus, naniniwala po kami, Panginoon,
na sila po ay gagaling na sa oras pong ito at patuloy na makaka-recover, Panginoon, dahil ikaw pang magbibigay ng kagalingan, Panginoong Diyos, sa kanila. Salamat, Panginoon, dahil sa kagalingan na ipagkakaloob sa mga kapatid po namin ito, Panginoong Diyos, at mararanasan ka po nila, Panginoon, at magte-testify po sila na ikaw po ang nagpagaling sa kanila, Panginoon. At sa gabing ito, tinatas po namin si Brother Eranio J. sa harapan. Salamat, Panginoong Diyos, dahil narating na naman po niya ang isang taon ng kanyang buhay. Salamat, Panginoong Diyos, dahil nagtagumpay po siya. Salamat dahil tinulungan mo po siya, pinalakas, pinagaling, ipinrovide mo po ang kanyang pangangailangan, Panginoong Diyos. Salamat dahil sa anak mong ito, Panginoon. Patuloy ka po niyang nararanasan at patuloy, Panginoong Diyos, na tinutulungan mo po siya sa bawat araw ng kanyang buhay. Ang dalangin po namin, Panginoon, na sa panibagong taon ng kanyang buhay, patuloy ka, Panginoon, tumulong sa kanya. Kung gaano mo siya pinagpala ng mga nakaraang taon ng kanyang buhay, ay patuloy mo din pagpalain sa panibagong taon ng kanyang buhay, Panginoon. Patuloy mo siyang tulungan, patuloy na i-provide ang kanyang pangangailangan sa kanyang pag-exam, Panginoon Diyos, bukas. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo po ng karunungan, katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. I-remind mo po sa kanya ang bawat na pag-aralan po niya, Panginoon. Patuloy mong tulungan ang anak mong ito, Panginoon, at ipakita mo po kung sino kang Diyos niya noong nakaraang tanong kanyang buhay. Ikaw pala ang Diyos niya ngayon, Panginoon, at magpakailanman, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang itong anak mong ito. Patuloy mo, Panginoon, na sagutin din ang kanyang panalangin sa iyo. May mga dinidesire siya, Panginoong Diyos. May mga daing po siya sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, na ikaw po ang tumulong sa kanya at patuloy sumagot sa kanyang mga panalangin sa iyo, Panginoon. Let your be done sa buhay ng anak mong ito, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa kanya. Patuloy, Panginoon Diyos, na tulungan mo po siya na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, sa patibay mo po kanyang pananampalataya at patuloy na remind mo po sa kanya na huwag kanyang kalimutan, Panginoon. Habang siya po ay nasa malayo at habang siya po ay nag-aaral at ginagawa po niya yung part niya, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, ay bless mo po ang anak mong ito, si Eranio J., Panginoon. At patuloy, Panginoon, ay bless mo po ang kanyang buhay. Sa gabing ito, Panginoon, itinatas din po namin ang aming iglesia na siyang pinagkakatipunan po namin ito, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay provide mo po ang pangangailangan ng aming iglesyang ito. Alam mo po yung mga pangangailangan na ito, may mga projects pa po kami na pinaplano. May mga kailangan pa po kaming i-provide, Panginoon, sa church na ito. Lord, i-bless mo po ang church na ito upang maging daluyan ng pagpapala sa bawat nakakita at dumadaan dito, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, na i-provide mo po ang pangailangan ng church na ito. At alam po namin na ang gagamitin mo, Panginoon, ang buhay ng mga umaatin dito, Panginoon. Patuloy mo din pagpalain ang bawat miyembro sa iglesyang ito. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, na miyembro po ng iglesyang ito, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang aming mga buhay upang mai-provide, Panginoon, ang pangangailangan ng aming iglesyang ito, Panginoong Diyos. Patibayin mo din ang aming pananampalataya. Patuloy na pagkaisahin mo po kami sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na tulungan mo po kami, nagampanan po namin ang buhay Kristiyano po namin. Patuloy, Panginoong Diyos, na tulungan mo po kami na gawin po namin yung mga gustuhan mo sa aming mga buhay. Patuloy mong patibayin ang aming pananampalataya, panalimin ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, at tulungan mo po kami, Panginoon, nagampanan po namin yung part po namin upang mas mapatibay, mas umangat pang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang lahat po ng aspeto ng aming mga buhay, financially, materially, Panginoong Diyos, emotionally, Panginoon. Patuloy mo kaming yakapin ng iyong mapagpalang kamay, ng iyong presensya. Patuloy i-provide mo po ang aming pangangailangan, Panginoong Diyos, sa pang-araw-araw. Sa bawat pinagkukunan po namin ng financial, Panginoong Diyos, Lord, i-bless mo po ito, Panginoon, sa mga may trabaho, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Panginoon Diyos, sa mga nagtatanim, Panginoon, sa mga nangingisda, Panginoon, sa bawat anak mo, Panginoong Diyos, sa lugar na ito, sa bawat pinagkukunan po namin, ay patuloy mong pagpalain, Panginoong Diyos. Sa pagkakataon na ito, sa bawat anak mo dito sa lugar na ito, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa amin na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Patuloy kang mangusap, Panginoong Diyos, na dapat wag po namin kalimutan ang pag-serve namin sa iyo, Panginoon. Yan po ang pinakamaganda, Panginoon Diyos, na gawin po namin
bilang iyong anak, Panginoong Diyos, ay magpatuloy na maglingkod at patuloy na manampalataya sa iyo, Panginoon. At inaatas din po namin, Panginoon, ang aming mga leaders na pinapangunahan ng aming mga pastors, Panginoon. Si Pastor Grace, Pastor Pader, Panginoon, na kanilang pamilya, Panginoon. Ang dalangin po namin na sila mo'y patuloy mong pagpalain. Patuloy mo silang tulungan, Panginoong Diyos, i-provide ang kanilang pangangailangan. Pagalingin sa kanilang makaramdaman, Panginoong Diyos. Bigyan ng karunungan, katalinuhan sa kanilang pangangaral ng iyong mga salita. Patuloy na bigyan mo din sila ng anointing, Panginoon. At patuloy na gamitin mo po sila sa aming kalagitnaan. Sa bawat pinupuntahan po nila ng mga outreaches, Panginoon Diyos, mga Bible studies, Panginoon, mga devotions, Panginoon, sa kanilang paggamit mo sa kanila, sa bawat paggamit mo po sa kanila, Panginoon, ay patuloy mo silang tulungan, i-anoint, pagpalain, palakasin, protektahan sa kanilang mga pinupuntahan, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na sila po'y pagpapalain din mo, Panginoon, dahil sila po'y yung lingkod, Panginoong Diyos. Ano man, Panginoong Diyos, yung mga kinakaharap din nilang mga problema, hindi po lingid sa iyo, Panginoong Diyos, na normal din na magkaroon sila ng problema, Panginoong Diyos. Alam din po namin, Panginoon, na dumating man ang mga pagsubok sa kanila, ikaw din pa rin, Panginoong Diyos, ang siyang tutulong sa kanila, magpapalakas at magbibigay ng solusyon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga lingkod mong ito. Ang dalangin po namin ay patuloy mong pagpalain. Pati na rin po ang kanilang mga pamilya, Panginoong Diyos, mga anak, Panginoong Diyos, sa kanilang mga manugang, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin ay patuloy silang pagpalain, Panginoong Diyos, sa lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos, at sa gabing ito, Panginoon, tinatas din po namin ang mga outreaches po ng aming iglesia, Panginoon, sa Malasigi, dyan sa Laod, Panginoon Diyos, sa mga pinupuntahan ng mga kananayan, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin na sa bawat outreaches po, Panginoon, ay patuloy kang manguna, mangusap, patuloy na yung presensya, ang patuloy na maranasan po ng bawat attend, Panginoon. Pagpalain mo po ang yung mga lingkod na yung ginagamit sa paghayo, Panginoon. Gawin mo silang daloy ng pagpapala, Panginoon Diyos, sa mga na madadatnan po nila, Panginoon. At patuloy, Panginoon, sa gamitin mo sila upang maligtas, Panginoong Diyos, mahikayat, Panginoon, yung mga hindi paligtas, Panginoong Diyos, sa lugar na kanilang mga pinupuntahan, Panginoon. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, sa mga gathering na yan, sa mga umaattend, Panginoon. Patuloy kang mangusap, patuloy kang manguna, Panginoon, at magkakaroon sila ng kaligtasan, Panginoon. Sa mga humahayo, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang kanilang mga buhay. At alam po namin, Panginoon Diyos, na kapag kami yung gagamitin, Panginoong Diyos, ay patuloy mo kaming pagpapalain, Panginoon. Lord, ipakita mo po, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay, yung kapangyarihan. Patuloy, Panginoong Diyos, itinaas din po namin ang mga gatherings po namin sa church na ito, mga Bible studies, mga devotion, Panginoon, sa prayer meeting, sa dawn watch, Panginoong Diyos, sa family devotions, Panginoon, Sunday service, Panginoong Diyos, sa mga ginagawa po namin, Panginoon. Lord, patuloy kang manguna, patuloy kang mangusap, patuloy mong ihandang aming mga buhay sa pagpunta namin sa church na ito, sa mga pagtitipon po namin, Panginoon, upang mapuspos kami na yung presensya at yung banal spirito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na hindi po nasasayang, Panginoon, na ang pag-attend po namin sa mga Bible studies. Hindi po sayang yung pagpapagamit po namin sa iyo, Panginoon. Hindi po sayang, Panginoon, yung oras po namin na pagpunta sa church na ito upang manalangin, sumamba sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin na mayroon kang gagawin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagbibless mo sa buhay po namin. Salamat ngayong gabi, Panginoon Diyos, na binigyan mo kami ng pagkakataon upang manalangin sa iyo na magkaisa, Panginoon. At idulog sa iyo ang aming mga daing sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sa gabing ding ito, patuloy mong sasagutin ang aming mga panalangin. Salamat sa kasagutan ng aming panalangin. Salamat sa gagawin mo sa aming mga buhay. Salamat sa gagawin mo, Panginoon Diyos, sa bawat miyembro ng iglesyang ito. Salamat sa gagawin mo sa bawat pamilya po namin. Salamat, Panginoon Diyos, sa gagawin mo sa bawat taong ipinalangin po namin, Panginoon. Alam po namin at maranasan at makikita po namin ang iyong pagkilos sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, itinatas din po namin ang mga offering na siyang nalikom. Ang dalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain mo ito na magagamit po si kalalawak na iyong gawain at patuloy pagpalain ang bawat kamay na nagbigat ang bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy kang mangusap sa aming mga buhay at sa aming pag-uwi mamaya, Panginoon, protektahan mo po ang bawat isa at bigyan mo po kami ng kapahingan sa aming pagpapahinga mamaya, Panginoon. Salamat ngayong gabi, Panginoon. Salamat sa iyong gagawin sa buhay po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.